Hola, mi amigo, mi amiga, kumusta? Welcome to Dima Searching TV featuring Informing the Uninformed. Okay po, so pagpatuloy po ito sa aking nasimulan na tinatranslate ko po ang nasulat ni Dr. Scott Hahn. Tinatranslate ko po sa Simple Tagalog yung sinasabi kong 9 points kung saan ay maunawaan natin kung paano natin intindihin at matuklasan din natin ano ang pinagmulan ng Biblia. Okay, nandito na po tayo sa panglima. So mag-review lang po muna ako doon sa ating nasimulan. Sana nakapagsubaybay kayo, mabuksan niyo po yung ibang mga video ko dito sa Dima Searching TV. Okay po, so what is, number 1 is what is in the Bible. Number 2, the shape of the Bible. Number 3, who wrote the Bible. Number 4, what belongs to the Bible. And number 5, the Bible and the Church. Yan. Natapos ko na po yung 1 to 4 at panglima na po tayo ngayon. Itong video na ito po ay panglima nating points sa tungkol sa 9 points on Pocket Bible Guide. Okay po. So, napakaganda po dahil nga dito nagdagdagan din po ang aking kaalaman, naliwanagan din po ako at hindi na po ako basta-basta matitinag sa mga kung ano sinasabi ng iba tungkol sa ating pananampalataya, lalo na sa ating pagbabasa at pag-uunawa sa Bible. Okay po. So, dito na po tayo sa panglima, the Bible at ang simbahan. Okay, ang Bible, ang Biblia at ang simbahan. Ang Biblia ay ang dokumentong pundasyon ng simbahan at ang Biblia ay nabuo ang buhay ng simbahan. Okay, kung wala ang simbahan, ang katotohanan ay nawawala natin ang kalahati ng kwento. Nais ni Jesus na maipahayag siya sa ebanghelyo na maipasa sa mapagkatiwalaang paraan sa mga nakalipas na panahon. Kaya inihayo ni Jesus ang mga apostoles upang ipasa kung anuman ang kanyang ipinahayag sa kanila. Nakikita natin ito sa mga gawa ng mga apostoles na ginawa nila ito sa pamagitan ng pangangaral, pagtuturo, pananalangin, pagsusulat at lalo na sa mga ginawang ritual. Katulad ng binyag sa tubig, paghahati-hati ng tinapay at pagpatong ng mga kamay o pray over. No? Yan ang ginawa ng mga apostoles, yan din ang mga ginagawa natin sa ating simbahan. Yun po ang inaatas na Jesus. Nagpahayag ang Diyos ng kanyang sarili sa lahat ng panahon, sa kasulatan at tradisyon, at parehong binabantayan ng simbahan. Ang wastong pagsali ng kasulatan ay nakadepende din sa tradisyon. Nagbigay ng instruction si St. Paul sa ating susundin ngayon. Sa kanyang pangalawang sulat sa taga-Thessalonica, chapter 2, verse 15, sabi niya, "So then, brothers and sisters, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken words or by our letters." Okay, so yan po ang paalala sa atin ni San Pablo tungkol sa tradisyon. Hindi lang po sa Bible tayo maniwala. Meron din po siyang pinapaalala sa hold firm to the traditions that you were taught by us. Yan, tinuturo nilang tradisyon ba, ni San Pablo. Kaya meron tayong tatlong saligan or pillars ng ating panampalatayang Katoliko. The banal na tradition, the sacred tradition, the scriptures, and the magisterium, yung the teaching authority of the church, dahil yan po ang ating gabay, no? Ang kasulatan at tradisyon ay magkakadugtong. Nagpapalalim ang bawat isa, pinagtibay ang bawat isa dahil pareho ang kanilang pinanggalingan, ang Diyos, no? Ang tradisyon ay nagpapanatili sa atin na maging tapat. Lahat ng henerasyon ng Kristiyano na nauna sa atin ay mga saksi sa mga apostoles sa pagbigay kahulugan ng Biblia. Kaya nais nating bigyan ng kahulugan ang Biblia katulad sa kanilang ginawa. Ang isang Katoliko ay may katulong na buong simbahan sa pagbabasa ng Biblia. Ang mga banal noon at ang mga Kristiyano ngayon. Sa bawat sulok ng mundo, gaano tayo swerte. Iyon. Ang simbahan ay pinapaliwanag ang Biblia sa ilalim ng paggabay ng Espiritu Santo. Iyan. Ang ating magisterium ay gabay po yan, ginabayan po yan ng Espiritu Santo.
church leaders natin, no? Sa Acts, sa Gawa ng mga Apostoles, Kabanata 8, talata 29 to 35, no? Sabayan mo ang sasakyang iyon. Sabi nga dito, tandaan natin, ito yung sinasabi dito sa Acts 8 verse 29 to 35. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano ko maunawaan ito kung walang makapagbaliwanag sa akin? Sagot nito. At inanyahan niyang sumakay si Felipe sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinala sa katayan. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito, isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Ayan, pagkakataonan niya na ipaliwanag at ipakilala si Jesus, no? Pinangako ni Jesus na palagi niyang sasamahan o gabayan ang simbahan. Binigyan niya ang mga apostoles ng authority at kapangyarihan na magturo ng tunay na katuruan, no? Authority o kapangyarihan. Okay. Na katuruan at mga apostoles ay pinasa ito sa kanilang mga kasunod na walang patid sa mga obispo sa ngayon. Ang authority sa pagtuturo, ang tawag nito ay magisterium. Tumutulong sa atin sa pag-unawa ng Biblia na hindi maliligaw sa kamalian. Kaya no private interpretation of the scripture, sabi ni San Pedro yan. Meron tayong mga gabay na mga obispo. Sila mismo ang nanggagaling sa kanila, galing pa sa mga apostoles hanggang sa mga obispo, yung mga nagiging pope, mga obispo, yan. So, yan po ang paalala sa atin na hindi po natin i-interpret ng sarili natin ang salita ng Diyos. Meron pong gabay ng Holy Spirit. Gawain po ito ng mga taong ginabayan ng Holy Spirit katulad ni Felipe. Okay. Hindi iniwanan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na walang gabay. Iniwanan sila ni Jesus ng simbahan. Gampanan ang pangangaral sa mabuting balita sa bawat isa sa buong mundo at binigyan ng karapatan na gawing tama. Ayan, sa Matthew 28, verse 18 to 20. Yan, tandaan niyo po yan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at Anak Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus mismo nagsabi niyan, mga kapatid, dahil ang simbahan ay binigyan ng maasahang kapangyarihan sa pagtuturo ng Biblia, lagi nating asahan ang simbahan kung may bagay na mahirap unawain sa Biblia. Yan. Kaya sinasabi dito, ang Catechism of the Catholic Church, kung saan ay may napakagaling na direksyon. Ito ay isa-isa sa mabuting lugar upang hanapin ang mga kasagutan. Yan, tayong mga Katoliko, dapat meron din tayong Catechism of the Catholic Church. Guide po natin yon na paano natin unawain ang Biblia. Kung meron man tayong hindi gaano na unawaan, hindi man tayo basta-basta pumunta sa kay Father, busy si Father o wala si Father, kung paano na lang hindi tayo makapagpatuloy na pagninilay ng salita ng Diyos. Kaya meron tayong Catechism of the Catholic Church. Ito'y aklat para sa ating pangunawa sa salita ng Diyos. Yun po yun, no? Parang hindi ka tunay na Katoliko kung wala kang Catechism of the Catholic Church. You know? Yan po ang ating isa sa ating matibay na ebidensya na tayo ay mga Katoliko. Pero kapatid, basahin natin, hindi lang ipapakita lang natin mga kapatid. So, ang Biblia at ang liturhiya, ayan, napakaganda, no? Ang Biblia at ang liturhiya. So, tutuloy ko po ito, no? Habaan niyo rin ulit ang iyong mga oras, no? Ang Biblia at ang liturhiya. Mahalagang alalahanin na ang kanon ng Bagong Tipan ay may mga listahan ng mga aklat na ang mga pangunahing layunin ay magiging akma sa babasahin sa liturhiya. Ang
Ang moratorian canon halimbawa ay listahan din sa mga pastol ng Hermas bilang mabuting aklat na babasahin kahit saan. Ngunit tinutukoy na hindi maaring babasahin sa pagsamba. Ayan, so meron babasahin sa pagsamba, meron ding babasahin kahit saan. No? Tandaan natin yan. Nakakalimutan natin ang lugar ng Biblia sa pagsamba, bagkus ito talaga ang ibig sabihin ng kasulatan. Mga aklat na maaring basahin sa pagsamba. Hindi naman ibig sabihin na mali ang pagbabasa ng Biblia sa labas ng pagsamba. Siguradong hindi. Magbasa ka hanggang kaya mo, kahit gaano kadalas na kaya mo. Ngunit, ang tunay na ipinagmula ng kasulatan ay ang pagsamba. Dahil sa pagsamba, ang kasulatan ay nagkaroon ng buhay, kung saan ang mga nakasulat na salita naging buhay na salita. Lahat ng pinangako sa lumang tipan at sa bagong punto patungo sa liturhiya at sa bagong punto patungo sa liturhiya ng simbahan. Ito ang makamundong pagbabahagi sa walang hanggang pagsamba sa langit. Yun po ang ibig sabihin ng liturhiya, pagsamba. Kaya ang Biblia, the main purpose ng Biblia is paano tayo sumamba sa Panginoon. Guide siya paano tayo sumamba sa Panginoon. Ang pagbabasa ng Biblia na hindi nakiisa sa liturhiya o pagsamba sa Panginoon ay katulad ng pagbabasa ng isang dakilang kwento ng pagsapalaran at ihampas para pasara. Okay, pagsapalaran at ihampas pasara ang aklat para sa huling kabanata. Yan yung kung ganyan ang pagbabasa natin ng Biblia. Hindi po yun, no? Ang purpose natin tayo magbabasa ng Biblia upang matutunan natin kung paano sambahin natin ang Panginoon. That is our purpose talaga, that we have to worship God. Give praise, worship Him, serve Him, no? Ano ang kinakalabasan nito? May mabuting tagumpay ba? Ang mga pinangako ay natutupad ba ng ang lahat? Yun, ang Kristiyanong liturhiya, lalo na ang banal na misa, ay kasagutan sa lahat ng mga nasabing katanungan. Yan. Sa tahanan, maaari mong basahin ang Biblia at yan ang kahanga-hanga. At yan ay kahanga-hanga. Ngunit, kung dumalo ka sa misa, na isabuhay mo ang Biblia. Ayan, hindi lang po sasabihin mo, magbalaki tayo na nabasa ko ng Biblia 3 times na ng buong Biblia from Genesis to Revelation, no? Pero hindi ka naman nagsisimba at hindi ka naman nakiisa sa liturhiya o pagsamba. Wala din yon kasi ang Biblia yung po ang babasahin natin paano natin isabuhay na ang salita ng Diyos, no? Ang pinaka number 1 doon ay tayo ay sumamba sa Panginoon. Kaya po yan po ang karagdagang kahalagahan sa pagbabasa natin ng Biblia. Okay po, yun nun, natutunan natin ang origin purpose, no? The main purpose of the Bible, no? Na upang turuan tayo ng tamang pagsamba. At doon sa sakramento, sa Eucharistia, ay yun po ang pinaka-perfect na pagsamba natin sa Diyos, mga kapatid. Kaya next po natin ang pang-anim na steps or points, Pocket Bible Guide. At kita-kita po tayo next na video ko. At patuloy po kayo sumubaybay sa Dimas Searching TV featuring Informing the Uninformed. Sana po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Meron pa po tayong 6, 7, 8, 9. Now, bali 4 na po na mga points. At sana po, pag natapos niyo po ito, natapos po natin to ay nadagdagan po ang ating kaalaman sa pag-unawa, sa pagnilay sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At hanggang sa muli, you are watching Dimas Searching TV.